Bukod kay Mary Grace Piatos, mahigit 400 tumanggap umano ng confidential funds ng Department of Education ang wala rin umanong record ng kapanganakan sa Philippine Statistics Authority. May kinukwestiyon ding pangalan na nakalagay sa 3 resibo pero magkakaiba ang pirma at address. Balita hatid ni Jonathan Andal. Nakapangalan sa isang Alice Crescencio ang 3 resibo na ito pero ang pirma at address magkakaiba. Kina Sally at Sheila naman ang mga resibong ito. Magkaiba ang pangalan pero pareho ang pirma. Mga bagong resibo ito na kinikwestiyon ng mga kongresista. Medyo kalokohan na po ito. Ay itong mga taga-pirma o tagagawa nitong mga ARs na ito ay hindi coordinated. And because of this, Mr. Chair, I believe that this receipt was again merely fabricated. Base sa datos ng Philippine Statistics Authority, walang record ng kapanganakan ng mahigit 400 pangalan na tumanggap ng confidential funds mula sa Department of Education sa ilalim ni Vice President Sara Duterte. Kabilang na si Alice Crescencio, pati si Cocoy Villamin na magkaiba ang pirma sa mga resibo. Nauna na rin kinumpirma ng PSA na walang birth record sa kanila, si Mary Grace Piatos. Out of 677 individuals, 405 ay walang birth certificate o walang record sa birth certificate o pwede nating sabihin na non-existent. Ang ibang pangalan may record sa PSA pero maraming kapangalan. Nasa 612.5 million pesos na confidential funds ang hinahanap ng mga mambabatas kung saan ginastos. Sa ngayon, makaraan ng 8 pagdinig, tinatapos na muna ng komite ang investigasyon nila sa confidential funds ni VP Sara. Ito'y para bigyang daan muna ang impeachment laban sa bise na confidential funds din ang tinutumbok. Pero si Congresswoman Franz Castro kinwestiyon ng hindi pagpapatawag sa 2 military colonel na pinagbigyan di umano ng daan-daang milyong pisong confidential funds ni Vice President Duterte. Bakit tinigil na natin doon? Hindi natin pinatawag yung 2 security officer na involved o yung tumanggap. Nagsalita na rin po yung AFP na nagkakaroon na rin po sila ng internal investigation. Wala rin po akong tiwala na magkakaroon ng partial investigation patungo doon dahil alam naman natin, tauhan nila yung involved. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng AFP. Sabi naman ng bise, makakahinga na ng maluwag ang staff ng 2 tanggapan sa pagtatapos ng pagdinig ng komite ng Kamara. Wini-welcome din daw ng bise ang paghahain ng 2 impeachment complaint laban sa kanya. So, okay din yung impeachment case dahil ako lang yung ang tinitira nun, ako lang ang iniimbestigahan nun, ako lang ang inaatake ng impeachment case. Hindi nakasali yung mga kasamahan ko sa Office of the Vice President and yung mga dati kong kasama sa Department of Education. Masagot na ng final kung ano yung mga inaakusa nila sa akin. Kasama sa grounds ng mga impeachment complaint ang kinikwestiyong paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng DepEd, pati na mga naging pahayag ng bise laban kina Pangulong Marcos, First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Sabi ni House Secretary General Velasco sa isang mensahe, posible raw na maghain ng ikatlong impeachment complaint ng isang religious group laban kay Vice President Duterte. Pero nangangamba ang ilang kongresista na baka kapos na sa oras para sa impeachment. Bukod sa Christmas break, malapit nang magsimula ang kampanya para sa eleksyon 2025. I agree with some of my colleagues position na medyo kukulangan ng oras. Remember, yung practicality nung time kasi, December na ngayon. Ang concern ko talaga is yung time, kung possible pa because of the time. 'Di ba? We have to face reality. By next year, come February, national campaign na. By March, local campaign. Hawak pa rin ng Secretary General ng Kamara ang 2 impeachment complaint na inihain laban sa bise. Panawagan ng Makabayan Bloc na nag-endorso at nangangalap ng pirma para sa pangalawang impeachment complaint, bigyan ng pagkakataon ng impeachment. Pinaharap din ng bise sa National Bureau of Investigation sa December 11 matapos ng hindi makadalo noong November 29. Pero sabi ni Vice President Sara, hindi pa rin siya makakapunta sa bagong schedule. Pagkakaintindi ko sa explanation ng mga abogado ko sa investigation ng NBI ay pwede namang hindi pumunta. Pwede naman mag-submit na lang daw ng sulat or affidavit. Pangalawa, meron kaming Thanksgiving
na mga activities sa December 11. And pangatlo, after nung Thanksgiving activities namin, ay pauwi din ako dito sa Davao City para maglibing ng uncle ko. Jonathan Nandal, nagbabalita para sa GMA Integrated News.